Kambal na nagtitinda ng basahan. Muntik nang masagasaan ng sariling ama. Talagang mahiyain na pilitan magtrabaho sa bar. Pinayaran ng malaking halaga ng bilyonaryo. Buntis pala siya at makalipas ang ilang taon ay laking gulat ng lalaki nang makita nga ang mga batang kamukha niya. Malalim na ang gabi pero nasa bar pa rin ang binatang si Nigel. Isang happy-go-lucky, mayaman, arogante, guwapo't kilala ring babaero. Para sa kanya laruan lang ang mga babae. Siya rin yung tipo ng lalaking hindi papayag na hindi matikman ang sino mang babae na mapupusuan niya. Wala siyang pakialam kung may karelasyon man ang mga to, basta nagpakita ang mga to ng motibo sa kanya. At pasok nga sa kanyang panlasa, pinapatulan kaagad niya at yun ang dahilan kaya lagi siyang napapaaway. Sino nga ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Nang magsabog yata ng kagwapuhan, ang langit ay nasalon niya lahat. Idagdag pa na nagmula din siya sa mayaman at kilalang pamilya. Kaya maraming babae ang naghahangad na matali sa kanya. Napahinto sa pagtungga ng alak si Nigel. Nang dumaan sa kanyang harapan, ang magandang waitress. Maganda ang hubog ng katawan nito at maamo ang mukha. Mag-igting ang kanyang panga nang makitang maraming kalalakihan ang napapasunod nito. At hindi rin niya napigilang makaramdam ng inis sa tuwing nakikita niyang ngumingiti ito pabalik sa customer. Kaya naman nang dumaan ito ulit pabalik, hinarang niya ito. "Hey, what is your name?" Lasing na tanong nga ni Nigel. Teresa po, sir." Magalang na sagot ng babae at halatang hindi komportable sa kanya. "Ngayon lang kita nakita dito ah. Bago ka?" Tanong pa ulit ni Nigel. "Opo, 5 araw ko pa lang po ngayon." "I see. Gusto mo bang sumama sa akin? Kwentuhan muna tayo." Alok ni Nigel na hindi maalis ang mata sa babae. "Naku, pasensya na po sir ah, pero hindi po pwede. Waitress po ko dito, hindi GRO." Pagaman iinis, ay kalmado pa ring sagot ni Teresa. "Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Kwentuhan lang naman. Willing din ako magbayad kahit magkano." Sagot pa nga ni Nigel sa mahinang boses. "Pasensya na po talaga, pero hindi po talaga pwede." Nanginginig ng sagot ni Teresa. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga laseng na customer. Ang totoo ay takot nga siya sa lasing pero dahil wala naman siyang ibang mapasukan, kaya tinanggap na nga lamang niya ang alok ng kaibigan na magtrabaho sa bar. Tatalikod na nga sana si Teresa, pero pinigilan siya ni Nigel. Sa kabila ng takot galit, napumiksi si Teresa. "Ano ba? Bitawan mo nga ako. Sinabi ko na ngang ayaw ko, diba? Humanap na lang po kayo ng iba." Galit at palaban na nga na wika niya at hindi sinasadyang napalakas ang kanyang boses. Lahat ng nakarinig sa sinabi niya, nagulantang. May ibang babae na nagtaas ng kilay at nainis kay Teresa habang ang iba namang lalaki ay mapangasar nang umisi kay Nigel. "Mukhang nahanap mo na ang katapat mo ah." Mayabang na wika ng isang lalaki na balbas sarado. Hindi sumagot si Nigel. Binitawan nito si Teresa sa kahinimas ang sariling baba. Sinamantala naman yun ni Teresa para makalayo sa lalaki. "Alam mo kasi, lahat ng babae madadaan mo sa pera. E di nasampal ka ng katotohanan na hindi lahat ng babae mukhang pera at hindi lahat nagkakandara pa sa'yo." Wika naman ng isa pang lalaki. "O totoo ba? Nireject ng isang waitress si Nigel Sarmiento? Wow! Karma mo na yan sa pangaagaw mo sa girlfriend ko." Tumatawang kantsaw pa nga ng isang lalaki dahilan kaya naubos ang pasensya ni Nigel at sinuntok ito. Bago pa makaporma ang mga kasama ng lalaki, dumating na ang mga security at inawat sila. "Sir, ihatid ko na po namin sa kotse mo."
Wika nga ng isang security. No, I want to stay here. Sa VIP room nyo. Utos nga ni Nigel na sinunod naman ng mga ito. Bukod sa regular customer siya, sa naturang bar kaibigan din niya ang may-ari nito. Pagdating sa VIP room, agad umorder ng alak si Nigel. Samantalang bago pa lang sana uupo si Teresa para magpahinga nang dumating ang kasamahan niya. Teresa, favor naman oh. Pwede bang ikaw na lang mag-serve sa VIP room? Kailangan ko lang talagang magbanyo. Pakiusap pa nga ng kasamahan niya sa trabaho. Napakunot noon naman si Teresa. Ha? Pero bakit ako? Hindi naman ako naka-assign doon Angal pa nga ni Teresa. Sige na. Hindi ko na kasi talaga kaya Pakiusap ng babae habang hawak ang tiyan. Napakamot na nga lamang sa kanyang ulo si Teresa. Sige na nga. Napipilitan na sagot niya. Matapos kunin ang inuming order nga ng customer, nagtungo na nga si Teresa sa VIP room. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Here's your drink, sir. Tawag niya sa lalaking nakatalikod sa gawin ng pinto. Humarap naman ito at agad nang umisi nang makita siya. Muntik nang nabitawan ni Teresa ang tray nang makilala si Nigel. Hi, Miss Beautiful. Nakangising bati pa nga ni Nigel kay Teresa. Kasabay ng paggapang nga ng takot sa katawan ng dalaga, mas lalo pa nga siyang nanghilakbot nang ilock ni Nigel ang pinto. Sir, nandito na po ako para magtrabaho. Sa kawalan nga nang sasabihin tanging usal na nga lamang ng dalaga. Bakit mo kung takot na takot ka? Tanong pa nga ni Nigel bago lumapit kay Teresa at sininghot pa ang kanyang leeg. Nanliliit ang pinagdikit nga ni Teresa ang kanyang muka at balikat. Alam mo bang dahil sa'yo, muntik nang magkagulo kanina? Sa kauna-unahang pagkakataon ikaw pa lang ang babaeng tumanggi sa akin. Bakit? Hindi ba ako gwapo? Hindi ka ba nakakit sa akin? Masuyong tanong nga ni Nigel, pero medyo madiin ang boses. Sir, gwapo naman po kayo pero kasi waitress lang po ako dito at wala po akong balak makipaglandian sa customer. Paliwanag naman ni Teresa. Paano kung sabihin ko sa iyong handa ako magbayad? Kahit magkano? Offer nga ni Nigel. Hindi ko po kailangan ng pera. Kung ang kapalit po nito ay ang aking dangal. Pagak namang tumawa si Nigel. I am really amazed by you, ha? Mapungay yung mga matang wika ni Nigel bago pinaglandas ang isang daliri sa braso ni Teresa na naghatid naman ng kakaibang init sa katawan ng dalaga. Sir, kung wala na po kayong kailangan lalabas na po ako dito. Nauutal na paalam nga niya nang maramdaman na hindi na nga siya kampante dito. Sandali lang, huwag ka nang mahiya. Name your price. Kahit magkano pa ibibigay ko. Naiinis na saad nga ni Nigel. Alam niyang nagpapakipot lang ang babaeng kaharap at hindi siya papayag di hindi ito matikman. Wala pang sino mang babayang tumanggi sa kanya. Ito pa lang din ang kauna-unahang pagkakataon na magbabayad siya para sa isang gabing kaligayahan. I'm sorry sir, pero hindi ko po talaga kailangan ng pera. At mas lalong hindi ko po ibebenta ang sarili ko. Mas gusto ko pong kumita ng pera sa maayos na paraan. Hay, alam mo hindi ka mabubuhay ng prinsipyo na yan. Kaya kung ako sa'yo pumayag ka na sa gusto ko. Wika pa nga ni Nigel bago inilabas ang isang makapal na bundle ng pera. 500,000, easy money, di ba? Para sa isang gabi kasama ka. Hindi ko po talaga matatanggap ang look niyo, sir. Hindi ko po kayang sikmurain ang gusto niyo. Saad nga ni Teresa at tila wala namang narinig si Nigel at nilapitan pa ang babae. Saka pinupog nga ng halik. Nung una pumalag pa nga at nanlaban si Teresa pero sadyang malakas ang lalaki. Wala siyang nagawa kundi umiyak at magmakaawa na wag nga itong ituloy. Pero bigo nga siya dahil paulit-ulit nga siya nitong inangkin hanggang makatulog siya dahil nga sa matinding pagod. Napangiti naman si Nigel nang makita si Teresa na ngayon ay payapang natutulog nga sa kanyang tabi.
Marahan niyang hinaplos ang noo nito. Napakaganda nito. At habang nakatitig siya sa maamo nga nitong muka, may kung ano nga siyang naramdaman para dito na hindi niya nararamdaman sa ibang babaeng nakaniig nga niya. Nakahanda na akong harapin ang mga consequences na ginawa ko. Basta mapatawad mo lang ako. Bulong nga ni Nigel sa tenga ng babae. Kinabukasan na pabalikwas ng bangon si Nigel nang hindi niya maramdaman sa kanyang tabi sa Teresa. Nagmamadali siyang bumangon hanggang napadako ang kanyang mga mata sa pera at calling card na inilabas nga niya kagabi. Nasaan ka na? Bakit hindi mo kinuha ang mga to? Tanong niya sa kanyang isip. Marahas na hinilamos nga ni Nigel ang kanyang palad sa sariling muka. Bago sa punga, ang noo nga na umupo sa sofa. Nakaramdam nga siya ng guilt nang makita ang kulay pulang mantsa sa cover ng upuan kung saan unang nga niyang inangkin ng babae. Ako ang nakauna sa kanya. Ani nga nito sa kanyang isip. Hinanap ni Nigel ang babae. Nagtanong-tanong siya sa mga kasamahan nito pero wala daw nakapansin dito. Ilang araw nang pabalik-balik si Nigel sa bar sa pag-asang muling makita nga si Teresa pero bigo siya. Dahil napag-alaman nga niyang hindi na ito pumasok sa bar pagkatapos ng nangyari. Gabi-gabing kinakain nga ng kanyang konsensya si Nigel. Palagi niyang naaalala kung paano ito magmakaawa sa kanya na wag ituloy ang binabalak niya pero hindi niya ito pinakinggan hanggang sa naakit na nga ito. Simula noon, hindi na nga siya bumalik pa sa bar. Hindi na nga rin siya nag-entertain pa ng ibang babae para bang kasamang naglaho nga ni Teresa ang interes niya sa mga kababaihan. At kahit 8 taon na nga ang nakalipas hindi pa rin niya nawawala ng pag-asa na muling mag-cruise ang kanilang landas. Kasalukuyan, napapitlag si Nigel mula sa kanyang pagbabalik tanaw sa nakaraan kasabay ng pagtapak nga sa preno ng kanyang sasakyan nang makitang 2 batang babae na may dalang basahan ang biglang tumawid sa kalsada. Maging ang mga tao sa paligid ay napasigaw nga rin sa takot. Galit na bumaba sa kanyang kotse si Nigel para sitahin ang mga paslit na may iisang muka. Nagpapakamatay ba kayo? Nasaan ba ang mga magulang nyo? At hinahayaan kayong magpalaboy-laboy sa kalye. Galit na bulyaw ni Nigel sa mga to. Takot na nagyakap nga ang 2 bata. Sorry po talaga, hindi po namin sinasadya. May sakit po kasi ang nanay namin kaya po kami ang nagtitinda po. Gawa po niyang basahan para po may pambili po siya ng gamot. Paliwanag pa nga ng bata na hindi mapigilang mapaluha. Pakiramdam ni Nigel ay may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa kanyang puso nang makita ang paglandas ng luha sa mata ng kambal. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng awa para sa mga to. Ang tatay niyo nasan siya? Bakit hinahayaan niyang kayo ang magtrabaho para sa nanay niyo? Mahinahon na nga lamang niyang tanong pero hindi pa rin niya mapigilang magalit. Pero this time ay sa mga magulang na nga ng mga bata. Wala na po kasi kaming tatay Nakayokong sagot nga ng kambal. Anong ibig niyong sabihin? Kunot ang noong tanong nga ni Nigel. Si nanay lang po ang meron kami kaya kahit tayo po niyang magtinda kami ng basahan, ginagawa pa rin po namin para mabilihan po namin siya ng gamot at pagkain. Ayaw po naming mawala ang nanay namin. Patuloy nga sa pagiyak na paliwanag nga ng paslit. Oo nga po kasi kapag nawala po ang nanay namin, wala na pong mag-aalaga po sa amin. Sagot pa nga ng isa. Sandaling natahimik nga si Nigel bago nga tumingin sa magkapatid. Sige ganito na lang, bibilhin ko na lahat ng paninda nyo. Ani nga nito at agad namang nagliwanag ang mukha ng mga paslit. Talaga po? Hindi ka na po galit po sa amin? Tanong pa nga ng mga to. Paano ba ako magagalit sa inyo? Mukha naman kayong mabait na mga bata. Masipag pa. Nakangiting sagot nga ni Nigel. Salamat po talaga. Nasisiyahan naman ang sagot ng 2 habang humahagik-gik. Gusto niyo bang kumain muna? Baka nagugutom na kayo. Tanong pa nga ni Nigel. Gutom po pero ang sabi po kasi ni nanay wag po kaming sasama sa stranger po sa taong hindi po namin kakilala at saka kumuha po ng pagkain na binibigay po sa amin.
Wala naman akong gagawing masama sa inyo. Gusto ko lang kayong pakainin. Dahil baka nagugutom na kayo. Siya nga pala ako si Nigel. Kayo, anong pangalan nyo? Sagot nga at pakilala ni Nigel. Ako po si Alora. At ito naman po si Loisa. Kambal po kami. Masayang sagot nga ng batang nagngangalang si Alora. Wow, ang ganda naman ang pangalan nyo, bagay sa inyo. Maraming salamat po. Matapos kumbinsihin ng kambal na sumama nga sa kanya, dinala ni Nigel ang mga to sa isang mamahaling restaurant. Let's go? Aya nga niya sa mga to nang nasa tapat na nga sila ng pintong salamin. Sabay namang umiling ang magkapatid. Bakit? Nagtatakang tanong nga ni Nigel. Alanganing umiti ang kambal bago pinasadahan ng tingin ang kanilang mga sarili. Bawal po kami dyan, magagalit po yung may-ari. Mahinang sagot nga ni Alora. Bakit naman bawal? Customer naman tayo, kakain at saka magbabayad. Pero hindi po kasi kami talaga pwede dyan eh. Sabi po ni nanay makakapasok lang po kami sa mga ganyang building kapag nakapagtapos na po kami ng pag-aaral. Inosenteng paliwanag nga ng paslit. Huminga ng malalim si Nigel bago yumuko sa harapan ng dalawa. Huwag kayong magalala, kasama niyo naman ako eh. Akong bahala sa inyo isa pa. Lahat tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Kahit sino pwedeng pumasok dito. Nakatapos man o hindi. Ang importante may pambayad sa kanilang kakainin. At walang gagawing masama. Paliwanag pa nga ni Nigel. Pero wala naman po kaming pera. Nagalangan pa ring sagot ng kambal. Kaya nga ako narito diba dahil libre ko kayo. Sagot nga ni Nigel at taangal pa nga sana si Alora pero nagsalita nga si Loisa. Ate, sama na tayo sa kanya, kanina pa kasi ako nagugutom eh. Nakangusong sad nga nito. Napangiti naman si Nigel nang makitang pinanlakihan nga ito ng mata ng kapatid. O sige na, halina kayo. Hindi ko naman kayo ipapahamak eh. Pero, sasagot pa nga sana si Alora, pero hinila na nga ito ni Nigel papasok. Tara na. Wika nga ni Nigel sa kinuhang tigis ang kamay, nang kambal at tinakay nga papasok sa loob ng resto. Pinili ni Nigel na sa VIP room kumain para hindi mailang ang dalawang bata sa iba pang customer lalo pa at hindi pa sanay ang mga to sa lugar. Habang hinihintay ang kanilang order, hindi mapagkit ang mata nga ng kambal sa isang batang babae na kanina pa nga nila pinapanood mula sa salamin na dingding ng VIP room. Ate, ang ganda niya no? Oo. Sagutan pa nga nila Loisa at Alora. Ang ganda ng damit niya, ng sapatos saka ng headband niya. Ate, kung kasama kaya natin si tatay, bibili po kaya niya tayo ng ganyan? Maya-maya pa itanong ulit nito, bigla namang nakaramdam ng habag. Si Nigel para sa paslit pero pinili nga niyang tahimik na makinig sa usapan ng mga to. Loisa, huwag kang nga mainggit sa kanya. Diba ang sabi ni nanay makontento tayo sa kung anong meron tayo? At saka, mabibili rin naman natin yan kapag malaki na tayo eh. Kaya dapat mag-aral tayong mabuti para makahanap tayong magandang trabaho. Bibili tayo ng malaking-malaking bahay, mga damit, sapatos. Lahat ng wala tayo ngayon bibilihin natin. Tsaka, masasarap din na pagkain. Nangangarap na sagot pa nga ni Alora. Kailan mangyayari yan pag matanda na tayo? Hindi na natin kailangan nun. Yung cute na damit at headband, gusto ko katulad niya, bata pa lang siya. Tulad natin pero meron na siya ng mga yan. Nagmamaktol na sagot nga ni Loisa. Nahinis na pinihit nga ni Alora ang kapatid paharap nga sa kanya. Si Nigel naman nagkunwaring busy sa kanyang cellphone. Sabi ko sa'yo huwag kang mainggit sa kanila eh. Saka, kahit matanda na tayo noon, at least hindi na katulad ngayon. Ang magiging buhay natin, alam mo Loisa, ang mahalaga, kasama natin si nanay. Pangaral nga ni Alora sa kapatid. Bakit kasi mahirap lang tayo? Hay naku Loisa, tumahimik ka nga lang dyan. Kanina pa ako naiinis sa'yo anong gagawin natin eh mahirap lang si nanay eh. Hindi pa nakapagtrabaho dahil may sakit pero okay lang yun. Ang mahalaga, tayo at si nanay. Sana gumaling na si nanay para makapagtrabaho na ulit siya, para hindi na tayo nagugutom. Hirip pa nga ni Loisa. Yan, tama yan. Yan dapat ang iniisip mo.
at ipagdasal natin na sana makita na rin natin ang tatay natin. Napangiti naman si Nigel habang nakikinig sa kambal. Base sa pag-uusap ng mga to, mukhang napalaki nga sila ng maayos ng kanilang ina. Bagaman, salat sila sa karangyaan, meron naman silang mabuting kalooban. Napahiling si Nigel nang sumagi sa kanyang isip. Ang inosenteng mukha ng babaeng matagal nang ang bumihag sa kanyang puso. Alam nyo, kung gusto nyo talagang magbago ang takbo ng buhay nyo, kailangan nyong magsikap. Hindi na nga nakatiis, kaya nagpayo na nga rin si Nigel sa mga to. Tumango naman ang kambal. Ikaw po sir, ano pong trabaho mo? Tanong nga ni Alora. May sarili akong kumpanya. Sagot ni Nigel agad namang namilog ang mga mata ng kambal. Ibig po bang sabihin ikaw po ang boss? Hindi makapaniwalang tanong nga ng mga to. Oo, Wow, mahirap po sigurong maging boss no? cute na tanong naman ni Loisa. Hindi naman, sakto lang. Sir, pwede niyo po bang bigyan po ng trabaho ang nanay po namin pag magaling na po siya? Masipag po yun, saka mabait, saka maganda pa. Oo naman. Pero saka na lang natin pag-usapan yan kapag magaling ang nanay nyo. Promise po yan ah. Paninigurado pa nga ng kambal. Oo naman. Yay! Masayang sigaw nga ng kambal habang pumapalakpak pa. Nang dumating ang kanilang order, masayang pinagsilbihan nga ni Nigel ang kambal. Ang sarap naman po ng mga pagkain dito. Oo nga po, ang sarap. Namumula pa nga na sa aga nila Loisa at Alora. Oo nga po. Kumain na lang kayo ng kumain para mabusog kayo. Saway pa nga ni Nigel sa dalawa. Thank you po ah. Isang matipid ng kiti nga ang naging sagot ni Nigel sa mga to. Tapos na nga silang kumain nung makita nga ni Nigel na kinuha ng kambalang isang fried chicken at burger sa kayon nga ang isinilid sa bag na dala ng mga to. Ano yan? Tanong nga niya. Natigilan ng kambal at biglang nahiya. Sorry po, dadalhan po sana namin ito sa nanay namin. Tiyak po kasi nagugutom na po siya eh. Cute na sagot nga ni Alora. Ibabalik mo yan dito, baka madumihan pa. Ako nang bahala sa dadalhin niyo sa nanay niyo. Ipagte-take out ko na lang din siya ng pagkain. Agad naman na nagliwanag ang mukha ng paslet nang marinig nga ang sinabi ni Nigel. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga sir. Napakabait niyo po talaga. Sad pa nga ng bata, napasinghap si Nigel at hindi na nga maintindihan ng kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya dahil niyakap nga siya ng dalawa. Walang anuman, masaya akong napasaya ko kayo. Sagot nga ni Nigel sa kabuong pagmamahal na niyakap din pabalik ang mga paslit. Gusto niyo bang ipasyal ko muna kayo? Bago ko kayo ihatid sa bahay niyo. Tanong pa nga ni Nigel na para bang ayaw ngang mawalay sa kambal. Hindi po sir, baka po hinahanap na po kami ni nanay. Kailangan na din po niyang uminom po ng gamot. Tanggi nga ni Alora. O sige, ganito na lang. Ihahatid ko na lang din kayo pa uwi pero dadaan muna tayo sa pharmacy. Ako nang bibili ng gamot ng nanay niyo. Alok ni Nigel. Thank you po. Sir, heto po ang gamot na iniinom po ni nanay. Sagot nga ng kampal bago dinukot ang kanilang lumang bag. At kinuha nga ang reseta ng gamot. Napakunot ang noo nga ni Nigel nang makitang matagal na nga ang reseta na yun. Teka, ito pa rin ba talaga ang iniinom na gamot ng nanay niyo hanggang ngayon? Nag-aalinlangan nga na tanong nga ni Nigel. Opo, pero matagal na to ah. Sabay kumamot nga sa ulo ang kambal bago nahihiyang tumingin sa lalaki. Dahil hindi naman nila talaga alam. Hindi na po kasi ulit nakapagpa-check up si nanay. Pero nawawala naman po ang sakit niya kapag nakakainom po siya ng ganyan. O sige, bibili tayo nito. At mamaya gusto ko rin kausapin ng nanay niyo. Okay po sir, thank you po. Masayang wika nga ng kambal. Teka, kanina pa kayo nagpapasalamat sa akin na. Tsaka, pwede bang tigilan niyo na ang pagtawag sa akin ng sir? Dito na lang ay tawag niyo sa akin. Pero hindi niyo naman po kami pamangkin eh. Kamot ulong sad naman ng mga to.
Natawa na nga lamang na hinawakan ni Nigel ang ulo ng mga batang paslit. Napaka-inosente talaga. Hindi lang naman para sa mga pamangkin ng pagtawag ng tito. Kahit sino pwede niyong tawagin ito bilang respeto at paggalang. Nakangiting tumangutango naman ang cute ng mga bata. Okay, good. Nakangiting wika nga ni Nigel bago inalalayan ng kambal pasakay sa kanyang kotse. Pagkatapos sa pharmacy, hinatid na nga ni Nigel ang kambal. Habang nasa daan, halatang nalungkot nga ang kambal dahil hindi sila binigyan ng gamot ng pharmacy dahil sa luma na nga ang dala nilang reseta. Wag na kayong malungkot. Tama naman kasi sila, baka hindi na nga makabubuti sa nanay nyo. Kung yung gamot pa rin na yan ang bibilhin natin. Paliwanag nga ni Nigel. Pero paano po si nanay? Wala na naman po siyang maiinom na gamot. Umiiyak nga na sagot ni Alora. Ako nang bahala, kakausapin ko siya. At kung kailangan na ipa-check up ko ang nanay nyo, gagawin ko. Kaya wag na kayong mag-alala. Thank you po talaga. Napakabait niyo po talaga sa aming magkapatid. Singit naman ni Loisa. Walang anuman yun, basta magpakabait kayo palagi. Opo, sabay na sagot nga ng kambal. Hindi nagulat si Nigel nang sa isang maliit na eskinita nga siya dinala ng kambal. Matapos iparada nga ng maayos ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan, bumaba na nga sila dito. Bit-bit ang pagkain para sa ina, nang mga ito tinahak na nga nila ang makipot at maruming eskinita. Maaga pa pero marami nang ang tambay na umiinom nga sa gilid ng daan habang sa isang maliit na tindahan naman ay may ilang babaeng nag-uumpukan at walang ginawa kundi pag-usapan ng buhay ng may buhay. Hindi ba't mga anak ni Tesang yan? Sinong kasama nila? Wika ng isang babae habang nakasunod nga ang tingin sa kambal. Hindi kaya yan ang tatay nila? Tanong naman ng isa pang babae. Oo nga no, may hawig siya sa kambal. Wika naman ng isa pa. Napahiling naman si Nigel. Mga tsismosa. Ani nga nito sa kanyang isip. Tignan mo nga naman si Tesang. Mukhang may nabingwit na mayaman nung araw ah. Palatak naman ng isa pang ali bago nga kumamot sa ulo nitong hindi pa yata nakatikim ng suklay. Mas inuna pa ang chismis. Sinabi mo pa, palita ko nagtrabaho yan sa bar bago nabuntis sa kambal eh. Sagot ng isa pang babae. Hay nako tumpak. Nagpatuloy nga sa palitan ng haka-haka ang mga to. Muling napailing si Nigel. Mahirap na ang buhay ng mga to pero nagawa pa nga nilang unahin ang makialam sa buhay ng ibang tao. Tito, dito na po ang bahay po namin. Nakangiting wika nga ng kambal. Halos mapangiwi nga si Nigel nang makita ang barong-barong sa kanyang harapan. Gawa ito sa pinagtagpi-tagpi, sakto at yero at mukhang hindi na nga tatagal. Isang malakas na hangin lang at tiyak lilipad na nga. Dito kayo nakatira? Panigurado pa nga niya. Opo, si nanay lang po ang gumawa po nito kapag nasisira po. Proud na sagot nga ni Loisa. Wow, ang galing naman pala ng nanay niyo. Tumatango-tango na sagot pa nga ni Nigel. Tama po kayo. Tsaka, kaya po niyang gawin po ang lahat ng gawaing bahay at inaalagaan pa po niya kami. Tapos gumagawa pa po siya ng basahan. Tapos ititinta po niya. Pagkatapos po nun maglalabada po siya para marami po kaming pera. Patuloy na pagkukwento pa nga na sad ng kambal. Muling nakaramdam ng habag si Nigel para sa mga to. Hindi nga niya ma-imagine kung anong buhay ang meron ng magina. Tuloy po kayo. Alok nga ni Alora bago tinulak nga ang pintong gawa sa sako at manipis na kahoy. Tahimik naman na sumunod si Nigel sa kambal. Hanggang huminto sila sa harap ng kahoy. Napapag na tanging banig ang sapin at doon nakahiga ang isang babaeng payat at halos magkulay papel na nga ang balat. Halata sa anyo nito na may sakit itong dinaramdam. Bagaman nakapikit nga ang mga mata, hindi maaring magkamali si Nigel. Kilala niya ang babaeng to. Nanay, gising ka na po. May dala po kaming pagkain para sa inyo. Kain na po kayo.
Wika pa nga ni Alora habang marahang tinatapik nga ang balikat ng ina. San ba kayo nanggaling anak? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Nahihirapan na tanong nga ng babae. Biglang pinundol lang kaba ang dibdib ni Nigel nang magmulat ito ng mata. Nay, binenta po namin yung basahan po na ginawa nyo. Naubos po dahil pinakyaw po ng isang mabait na lalaki. Ito nga po, pinakain pa po niya kami po sa restaurant. Sunod-sunod pa nga at masaya, nasagot nga ni Alora. Teka. Ang hihinay-hinay lang. Sino naman yung taong yun? Sabi ko naman sa inyo na huwag kayo basta-bastang magtitiwala sa kahit ng kanino. Paalala nga ni Teresa sa mga anak bago dahan-dahang bumangon. Pero Nay, mabait po siya. Sinabi din po niya na tutulungan niya daw po tayo na magpagamot po. Singit pa nga ni Loisa. Habang nag-uusap ang mag-iina, nanatili nga si Nigel sa isang sulok at matamang nakikinig sa mga ito. Anak, hindi na kailangan. Gagaling na rin naman ako eh. Sagot nga ni Teresa bago tinalahik nga ng ubo. Nataranta naman ang kambal kaya lumapit na nga ang mga to para tumulong. Halos madurog nga ang puso ni Nigel habang pinagmamasdan ng kutis nga na mukha ng babae. Kahit maraming taon na nga ang nagdaan at malaki na nga ang pinagbago ng itsura nito, hindi nga siya maaring magkamali. Ito ang babaeng sapilitan nga niyang ginalaw 8 years ago. Etong tubig, uminom ka na muna. Seryosong wika nga ni Nigel bago inabot kay Teresa ang bottled water na dala niya. Nagangat ang mukha ni Teresa at ang maputla nga nitong mukha ay lalong ang nawala ng kulay nang makita nga at makilala si Nigel. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Bagaman nahihirapang magsalita mariin nga nitong tanong sa lalaki. Nay, siya nga po pala yung sinasabi po namin sa'yo na pumakyaw po sa mga basahan at tinda namin at gusto din po naming tumulong para po mapagamot ka. Singit pa nga ni Alora. Anak, hindi na kailangan. Paalisin niyo na rito ang lalaking yan. Hindi natin kailangan ng tulong niya. Utos nga ni Teresa. Pero Nay, gusto po naming gumaling ka. Gusto ka pa naman pong makasama ng matagal. Kailangan ka namin, Nay. Umiiyak na sagot nga ng kambal. Kaya ko anak. Gagaling ako. Basta paalisin niyo na nga siya dito. Hindi natin siya kailangan. Matari nga saad ni Teresa. Tito, sorry po. Nakayoko na nga lamang na saad ni Alora. Tumangutango naman si Nigel. Naiintindihan ko naman. Pero sana bigyan niyo kami ng pagkakataon ng iyong ina na makapag-usap ng maayos. Pakiusap nga ni Nigel. Agad namang naintindihan ng kambal kung anong ibig niyang sabihin. Tumango na nga lamang ang mga to sa hinila na nga ni Alora ang kakambal palabas. Teresa, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Sana, hindi pa man natatapos ni Nigel ang kanyang sasabihin ay pinutol na nga yun ni Teresa. Talagang malaki ang kasalanan mo sa akin. Sinira mo ang buhay ko. Naluluha nga na sambat sa kanya ni Teresa. I'm sorry. Hinanap kita para sana itamang pagkakamali ko pero hindi kita natagpuan. Paliwanag naman ni Nigel. Umalis ka na. Mariin at puno ng galit nga na wika naman ni Teresa. Hindi ko kayang basta na nga lamang iwan sa ganyang kalagayan. Kailangan mong madala sa ospital. Hindi ko kailanman matatanggap ang tulong ng isang katulad mo. Wala kang puso. Lumuluha na sagot nga ni Teresa. Hindi naman napigil ni Nigel ang maiyak din at saka walang pakialam na niyakap ang babae. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patuloy nga sa paghingi ng tawad na wika nga ni Nigel. Nakiusap ako sa'yo. Nagmakaawa pero nung ginawa mo, tinuloy mo pa rin. Nanggigigil nga na sagot nga ni Teresa. Alam kong malaki ang nagawa kong kasalanan sa'yo. At alam ko rin na hindi ganun kadali na mapatawad mo ko. Pero sana subukan mo pa ring buksan ang puso mo at pakinggan ako. Gusto kitang tulungan. Alang-alang sa mga anak mo. Maliit pa sila at kailangan kanila. Kailangan nila ng isang inang gagabay sa kanila sa paglaki nila. Patuloy na pag-iyak pa nga na pakiusap ni Nigel. Umalis ka na. Mariing sambit ni Teresa.
Teresa, please. Hindi sumagot si Teresa at nagpatuloy lang sa pagiyak. Hanggang sa inatake na nga ito, nang sakit niya at nawalan nga ng malay. Walang sinayang na sandali si Nigel, kaagad nga siyang tumawag ng medical team para i-rescue nga ang babae. Dahil sa kanyang impluensya, agad naman na dumating nga ang mga to. Saan po nila dadalhin po si nanay? Umiiyak nga na tanong ni Alora. Sa ospital, gagamutin nila ang nanay niyo. Totoo po ba yan? Pero ayaw po ni nanay magpagamot eh. Nag-alala na sagot nga ni Alora. Wala na siyang magagawa. Nawalan siya ng malay kanina at hindi natin siya pwedeng basta na nga lamang pabayaan. Pagpapaliwanag naman ni Nigel. Paano na po kami? Baka matagalan po si nanay sa ospital. Sa bahay ko na muna kayo. Patitirhin niyo po kami sa bahay niyo? Hindi makapaniwala na tanong nga ng kambal. Oo naman. At simula ngayon gagawin kong lahat para tulungan ng nanay niyo na makapagsimula ulit. Determinado na sagot naman ni Nigel. Salamat po talaga, Tito Nigel. Napakabuti niyo po talaga po sa amin. Sa halip na matuwa, sa papuri ng kambal biglang bumigat ang pakiramdam ni Nigel. Muli nga siyang kinain ng kanyang konsensya. Paano na lang kung malaman nga ng mga batang ito ang kasalanan niya sa kanilang ina? Igagalang pa kaya siya ng kambal? Sana dumating ang araw na masasabi din sa akin ng nanay niyo ang mga salitang yan. Bakit po pala galit po sa inyo si nanay? Hindi po namin maintindihan ano pong kasalanan niyo, mabait naman po siya eh. Magkasunod ng saad pa nga ng kambal. May kasalanan kasi ako sa kanya noon. Hindi ko pwedeng sabihin, secret lang namin ng nanay niyo. Lalo siyang magagalit sa akin kapag sinabi ko rin sa inyo. Okay po. Sana po magbati na po kayo ni nanay. Mabait naman po si nanay. Masama lang po magalit. Namamalo. Nakangiti naman si Nigel sa narinig. Sana nga paluin na lang din niya ako para okay na kami. Wika pa nga ni Nigel. Naku, wag po. Masakit po ang palo pero wag po kayong mag-alala dahil tutulungan po namin kayo na mapatawad po kayo ni nanay. Nang umalis ang medical team, kasama nga si Teresa. Sumunod na rin sa mga ito si Nigel at ang kambal. Ihatid ko muna kayo sa bahay ko, pupuntahan ko lang ang nanay niyo. Pagbibigay alam nga niya sa mga ito bago binuhay nga ang makina ng kanyang sasakyan. Sige po, pero sino pong kasama po namin sa bahay po ninyo? May mga kasambahay doon. Sila nang bahala sa inyo. Hindi na nagsalita ang kambal, tahimik na pinanood ng mga to ang nagtataasan at naglalakihang gusali nga sa kanilang dinaraanan. Dito po ang bahay niyo? Gulat na tanong nga ng kambal nang nasa tapat na nga sila ng isang magara at malaking bahay. Wow! Ang ganda naman po, parang palasyo. Humahanga na bulalas nga ni Loisa. Salamat. Nasisiyahang sagot nga ni Nigel bago inakay ang mga to papasok. O Nigel, maaga kayata ngayon. Sa lubong ng matandang mayordoma. Dumaan lang po ko, siya nga pala. May mga kasama po ko. Sagot nga ni Nigel bago nga iginaya ang kambal sa harapan. Sino naman ang mga yan? Kunot noong tanong nga ng ginang. Hello po, ako po si Loisa. At ito naman po ang ate ko na si Alora po, kambal po kami. Nakangising sagot nga ng paslit. Nagtatakang tumingin ang ginang sa amo kahit madungis ang kambal. Hindi may tatanggi ang malaking pagkakahawig nito kay Nigel. Hello din, ako naman si Nanay Sita. Mabait ako pero ayoko sa batang makulit, kinakain ko ang mga batang pasaway. Striktang sabi nga nito. Nahintakutan namang umatras ang dalawang bata, kaya natawa na nga lamang si Nigel. Nay, tinatakot niyo naman sila. Saway nga nito sa mayordoma. O siya, maiwan mo na muna sila dito, baka importante pa ang lakad mo. Sad nga ni Sita, pagkatapos ngang tumawa ng bahagya. Sige po, maiwan ko na po kayo, kailangan kong pumunta sa ospital. Ospital? Ano naman gagawin mo sa ospital? Tanong nga ni Nanay Sita. Naroon po ang nani ng kambal. O siya, sige. Iwan mo na sila dito. Ako nang bahala sa kanila. Salamat, Nay. Sagot ni Nigel bago bumali nga sa mga paslit. Maiwan ko na muna kayo magpakabait kayo. Si Nanay Sita nang bahala sa inyo.
Salamat po tito, ingat po kayo. Nang nakalis na nga si Nigel, sinimulan na nga ng mga kasambahay paliguan ng kambal. Naghanap din ang mga to ng damit na isusuot nga sa mga to. Samantalang pagdating sa ospital, kinausap kaagad ni Nigel ang doktor. Dok, kamusta po ang pasyente? Mayroon siyang acute pneumonia. Marahil dahil sa pinabayaan niyang ubo at sipon, kaya lumala ng ganito, sinabayan pa ng stress. Pag-amin nga ng doktor. Hindi sumagot si Nigel at marahan lang na tumango. Nasaan nga pala ang pamilya ng pasyente? Tanong nga ng doktor. Wala na po, Dok eh. Ang maliliit na lang po niya na anak ang kasama niya. Kaano-ano mo ba ang pasyente? Tanong nga ng doktor. Dating kaibigan. Pagsisinungaling ni Nigel. Paalis na nga sana ang doktor pero pinigilan ito ni Nigel. Dok, handa po akong magbigay ng kahit na magkano. Gumaling lang po siya. Marahan na tinapik ng doktor ang balikat ni Nigel. Gagawin namin ang makakaya namin. Nang maiwang mag-isa umupo nga sa harap ng ICU si Nigel. Sa punga ang kanyang muka, paano na lang kung hindi nga niya nakilala ang kambal? Baka kung anong nangyari kay Teresa. Lumipas ang 1 linggo at tuluyan nang inilipat nga sa recovery room si Teresa. Medyo maayos na nga rin ang lagay nito at bumabalik na nga sa dati ang kulay. Nasaan ang kambal? Tanong nga nito kay Nigel nang makitang naghihiwa nga ng prutas ang binata. Nasa bahay. Sinong nag-aalaga sa kanila? Tanong nga ni Teresa at pinili tumupo. Nakita naman niya ni Nigel kaya agad nga nitong dinaluhan ng babae. Ang mga kasambahay. Sagot ni Nigel bago bumalik sa kanyang ginagawa. Nang matapos lumapit ulit nga siya kay Teresa. Heto, pinaghiwa kita ng prutas. Kainin mo para lumakas ka. Salamat. Malamig na tugon na nga lamang ni Teresa. Walang anuman. Kulang pa yan sa laki ng kasalanan ko sa'yo. Maghapong binantayan nga ni Nigel si Teresa sa ospital. Nang sumapit ang gabi, nagpaalam na nga siyang uuwi na. Ibinili naman niya ito sa nurse. Tito! Masayang bulalas nga ng kambal nang makita nga siya. Pakiramdam ni Nigel ay napawi nga ang maghapong pagod niya nang makitang matamis ng ngiti sa labi ng kambal. Hi kids, kamusta kayo dito? Okay naman po, inaalagaan po nila kami ng maayos. Ang babait nga po nila eh. Salamat po pala sa mga damit po at laruan po na binili nyo para sa amin po ah. Ang ganda po sa kamukhang mamahalin. Sad pa nga nila Alora at Loisa. Dinala niya ang mga ito sa itaas at sinilip nga niyang magiging silid ni Teresa kapag nakalabas na nga ito. Kanino po itong silid? Sa nanay niyo. Wow, talaga po? Naku, tiyak matutuwa po nito si nanay. Ang ganda po ng silid niya tapos marami pa siyang gamit. Napangiti naman si Nigel. Ang kanyang sekretary ang pinamili nga niya ng mga damit at gamit na naroon. Tito, pwede po ba naming dalawin po si nanay? Napapitlag na nga lamang si Nigel sa tanong ng kambal. Sige, bukas sasamahan ko kayong bisitahin siya. Yay! Salamat po! Masayang sagot nga ng kambal bago yumakap kay Nigel. Kinabukasan tulad ng napag-usapan nila, maagang gumayak nga ang kambal para pumunta sa ospital at excited na nga silang makita ang kanilang ina. Ano kayang reaksyon ni nanay kapag nakita niya tayo? Hindi na tayo madungis tulad ng dati. Hindi na niya tayo kukurutin dahil hindi na tayo naglalaro ng putik. Humahagik-gik na sabi nga ni Alora. Oo nga no, ang ganda natin ngayon. Nasisihan na sagot naman ni Loisa. Hindi napigilan ni Nigel na matuwa sa nakitang kasiyahan ng kambal. Nandito na tayo. Nakangiting anunsyo nga ni Nigel nang marating nila ang ospital. Pumasok sila dito at tinungo nga ang silid ni Teresa. Bit-bit ang mga pagkaing niluto nga ni Nanay Sita para dito. Nasa likuran naman niya ang kambal. Nanay! Pagbukas ng pinto ay masayang tawag nga ng mga paslit. Sa kanilang ina na ngayon ay nakaupo na nga sa kama nito. Lumingon naman si Teresa at hindi matatawaran ang tuwang rumehistro sa mukha nito nang makita ang kambal. Mga anak ko, salamat naman at dinalaw niyo ako. Miss na miss ko na kayo. Naiiyak nga na tuwa, nawi ka nga ni Teresa.
Mabilis na lumapit dito ang kambal at mahigpit na yumakap sa ina. Kami rin po, nanay. Miss na miss ka na po namin. Kamusta na po kayo? Magaling ka na po ba? Sunod-sunod na tanong nga ni Alora. Oo anak, ang sabi ng doktor anytime. Pwede na akong lumabas. Masayang sagot naman ni Teresa. Talaga po, nanay? Excited na po kaming makasama ka sa bahay ni Tito Nigel. Malaki po tsaka maganda po yung bahay niya. Oo nga po, nanay. Hinanda na po ni Tito yung magiging silid mo eh. Hindi mo po kami kasama sa kwarto dahil kami po ni Loisa magkasama po sa tig-isa naman po kaming higaan. Nay, hindi na po matigas yung higaan natin. Masaya ang pagkukwento pa nga ni Alora. Pero anak, hindi naman tayo doon titire. May sarili naman tayong bahay, di ba? Pero nay, ayaw na namin doon, mabaho tsaka marumi po. Ang liit-liit pa. Nababasa nga tayo ng ulan eh. Tsaka lagi naman kaming inaaway ng mga bata doon dahil wala daw kaming tatay. Wala ngang nakikipaglaro sa amin doon. Nay, sa bahay na lang po tayo ni Tito Nigel tumira. Ayos lang naman po sa kanya, maraming pagkain doon, libre pa lahat. Pangungulit naman ni Loisa. Pero anak, nakakahiya naman ang gusto niyong mangyari. Kahit naiinis ay kalmado pa rin na sagot ni Teresa. Nanay, si Tito po ang nagsabi na doon po tayo tumira. Sagot pa nga ng kambal. Magre-react pa nga sana si Teresa pero pumagitna si Nigel. Tamang mga bata, Teresa. Sa bahay ko na lang kayo tumira. Nakakahiya naman. Hindi ko nga alam kung paano kita mababayaran sa mga nagastos mo dito sa ospital eh. Huwag mo nang isipin yan, Teresa. Pag magaling ka na, bibigyan kita ng trabaho para makapag-ipon ka para sa future ng mga anak mo. Bakit ginagawa mong lahat ng to? Seryosang tanong nga ni Teresa. Dahil napalapit na ako sa kambal. Isa pa, gusto kong bumawi sa'yo. Dumaan ang ilang araw, hanggang tuluyan na ngang nakalabas ng ospital si Teresa. At kagaya ng napag-usapan nila, sa bahay ni Nigel sila tumuloy. Nagulat pa nga si Teresa nang makita nga kung paano tratuhin ng mga kasambahay ang kanyang mga anak. Nakita rin niya kung gaano kaganda ang mga gamit at laruan ng mga to. Mukhang ang laki ng nagastos mo sa amin. Huwag kang mag-alala, babayaran ko lahat ng to. Hindi mapigilang saad nga ni Teresa. Nang makitang pati ang magiging silid niya, ay halos mapuno na nga rin ng mga gamit para sa kanya. Huwag mong isipin yun. Masaya akong makatulong sa inyo. Salamat. Teresa, wag mo sanang masamain pero pwede ko bang malaman kung sino nga man ang kambal? Tanong nga ni Nigel, bigla naman na tahimik si Teresa. Kasabay ng takot na bumubundol nga sa kanyang dibdib. Teresa, untag nga ni Nigel sa kanya. Okay, naiintindihan ko kung ayaw mo pang pag-usapan. Napatulala naman si Teresa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito alam na ito nga ang ama ng kambal. Nakahinga naman siya ng maluwag. Ang buong akala pa naman niya ay alam na nito ang tungkol sa kambal. Kinabukasan, nagising si Teresa dahil sa ingay na nagmula sa pintuan ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya si Nigel kasama ang kambal. May hawak na tray si Nigel habang ang kambal naman ay parehong may dalang bulaklak na bagong pitas sa garden. Good morning. Nakangiting bati nga ni Nigel. Good morning, nanay. Sabay na bati naman ang kambal. Good morning din sa inyo. Ano naman pakulo nyo? Breakfast in bed. Masayang saad nga nila. Natawa na nga lamang ng mahina si Teresa. Tila may kung anong kiliti nga siyang naramdaman nang magtamang mga mata nila ni Nigel. Hindi ka na sana nagabala pa. Hindi abala sa akin ang pasayahin ka. Pero baka maliit ka na sa trabaho mo. It's okay. Boss naman ako pwede naman ako hindi pumasok. Ano? Pero nakakahiya naman dahil sa amin. Kaya napapadalas yung pagliban mo sa trabaho. Nahihiyang sagot nga ni Teresa. Hindi na kailangan. Kaya ko naman tsaka wala kang mga obligasyon sa akin. Nahihiyang wika nga ni Teresa. Oo, pero ngayon narito kayo sa bahay ko. Responsibilidad ko na kayo. Tsaka hindi ako magsasawang pagsilbihan kayong maghina hanggang mapatawad mo ko, Teresa.
Sagot nga ni Nigel, nilingon nga ni Teresa ang kambal. At nang nakita nga niya abala sa pagkain ng mga to, lakas loob na kinuha nga niya ang isang kamay ni Nigel. Nigel, sa dami ng ginawa mo para sa aming mag-iina, walang dahilan para ipagkait ko sa iyo ang kapatawaran. Lahat ng sakit at galit na naramdaman ko noon para sa iyo, lahat yun naglaho nang nakita ko kung paano mo alagaan ang kambal. Kaya ngayon, pinapatawad na kita. Naluluhang saad pa nga nito. Hindi makapaniwala na niyakap nga ni Nigel ang babae. Salamat dahil pinatawad mo ko. Sobrang gago ko noon para gawin ang ginawa ko. Pero kung alam mo lang kung paano ko yun pinagsisihan, halos hindi ko magawang bumalik sa bar na yun dahil ikaw ang naalala ko. Kalimutan mo na yun. Gusto kong magsimula tayo ulit bilang magkaibigan. Marahang hinaplos nga ni Nigel ang mukha ni Teresa. At simula ng araw na yon, mas naging malapit na nga sila sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Isang umaga ay tanong nga ni Nigel nang naabutan nga nito si Teresa sa kusina. Nagluluto. Baka mabinat ka. Hindi mo naman kailangan gawin ng mga yan. May kasambahay naman na gumagawa niyan. Nag-aalala na sabi pa nga ni Nigel. Okay na ako. Tsaka gusto ko namang tumulong eh. Pero Teresa, aangal pa nga sana si Nigel pero muling nagsalita si Teresa. Kaya ko. Ito na nga lang yung magagawa ko para pasalamatan ka. Sige, ikaw bahala. Pero pagkatapos niyan, bumalik ka na ulit sa silid mo. Nigel, ang haba na nang naging pahinga ko. Gusto ko namang magtrabaho. Magaling na ako eh. Lalo lang akong nangihina kung nakakulong lang ako sa silid ko. Pagmamaktol nga ni Teresa. Hindi na nga nakipagtalo pa si Nigel at sinimulan na nga humigop ng mainit na kape na tinitimpla nga ni Teresa para sa kanya. Sinamantala naman yun ng babae. Nigel, magpapaalam na sana ako. Wika nga niya. Bakit, saan ka pupunta? Samahan na kita. Hindi na. Bala ko sanang mag-apply ng trabaho eh. Malapit na kasi ang pasukan, kailangan ko ng pera para sa pag-aaral ng kambal. Hindi mo kailangan magtrabaho. Ako nang bahala sa kanila. Nakangiting sagot nga ni Nigel. Nako, hindi na. Ayoko namang iasa na lang sa'yo lahat. Teresa, ayos lang. Isa pa, masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Pasensya na Nigel, pero ayoko naman na masanay na nakasandal sa'yo. At hindi malabong dumating ang araw na mahanap mo ang babaeng para sa'yo. Kapag nangyari yun, syempre kailangan na namin umalis dito. Huwag mong intindihin yan. Saka matagal ko nang nahanap ang babaeng gusto ko. Seryosong sagot nga ni Nigel at tila makahulugan. Ibig mong sabihin, may nobya ka na? Hindi ba siya nagagalit na nandito kami? Hindi. Tipid na sagot nga ni Nigel. Hindi siya magagalit, Teresa, dahil ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Gulat at hindi makapaniwala si Teresa sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Unang pagkikita pa lang natin noon sa bar, nabighani na ako sa kagandahan mo. At noong unang beses mo akong tinignan, pakiramdam ko, natunaw ang puso ko, Teresa. Mahal kita, at gagawin ko ang lahat para mapatunayan lang sa'yo na tapat at malinis ang hangarin ko. Pero hindi ako karapat-dapat sa'yo. Masaya siyang nalaman na mahal nga siya ng lalaki, pero kinakabahan siya. At ano naman ang pinagbabasehan mo niyan? Pera ba ang ginagawa mong basehan ng pagmamahal? Don't be, dahil kahit kailan, hindi dapat maging basehan ng pagmamahalan ng pera. At estado ng buhay, kung hindi man tayo bagay para sa isa't isa, siguro yun ay dahil masyado kang mabait habang ako ay isang gago. Nigel, tanging salitang binigkas nga ni Teresa. Pero handa akong magbago, Teresa. Handa akong maging mabuting tao para sa'yo. Pero Nigel, nakakahiya. Shh, wala kang dapat ikahiya. Maganda ka at mahal kita. Sagot nga ni Nigel bago nga kinuha ang kamay ni Teresa at dinala ito sa tapat ng kanyang dibdib. Hindi naman makapaniwala si Teresa nang maramdaman ang malakas na tibok ng puso ng lalaki.
Nang hindi nakapagpigil si Nigel, kinabig nito ang bewang ni Teresa at niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Nigel. Mahina at naiiyak nga na sagot ni Teresa. Bahagya namang tinulak ni Nigel ang katawan ni Teresa para magtama nga ang kanilang mga mata. Totoo ba yan? Masayang tanong na ni Nigel. Tumango si Teresa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin nga niya. Teresa, puno ng emosyong tawag ni Nigel sa pangalan ng babae saka ito niyakap ng mahigpit. Liligawan kita, Teresa. Kung kailangan ligawan ko rin ng kambal, gagawin ko. At sisiguraduhin kong mapapasagot ko kayo. Masayang bulalas nga ni Nigel. Kinikilig namang kinurot ni Teresa ang tagiliran ng lalaki. Simula ng araw na yun, mas naging maalaga nga si Nigel kay Teresa at sa kambal. At dahil nga sa pangungulit ni Teresa na maghanap ng trabaho kaya si Nigel na ang nagbigay noon sa kanya. Ano naman ang magiging trabaho ko dito sa bahay mo? Marami ang kasambahay dito. Angal nga ni Teresa nang sabihin nga ni Nigel na sa bahay na lang siya magtrabaho. Siyempre ang duties and responsibilities mo, kami lang ng kambal. Sagot ni Nigel sabay kindat. Ano? Ginagawa ko naman talaga yun na. Iba pa rin yung sa amin. Nigel, gusto ko namang magtrabaho sa labas. Angal nga ni Teresa. Baka mamaya niyan maraming umaligid sa'yo tulad noon. Ano bang sinasabi mo? Natatawang saad nga ni Teresa. Sa bar, hindi mo ba alam na maraming lalaki doon na gumagala at may interes sa'yo? Kaya nga ako napapaaway Parang batang sumbong pa nga ni Nigel. Matagal nang tapos yun. Saka sa coffee shop ko lang naman gustong subukan mag-apply. Wala na akong balak magtrabaho sa bar. Huwag ka nang makulit, Teresa. Kasi hindi naman kita papayagan Alam mo ang unfair mo talaga. Kunwari naiinis na sagot nga ni Teresa. Buong pagmamahal naman siyang niyakap ni Nigel. Mas panatag ako kung nandito lang kayo sa bahay. Sige na, mukha namang hindi ka papatalo Saad na nga lamang ni Teresa. Good. Sagot naman ni Nigel. Dumaan ang mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa, pero maya-maya lang ay muling nagsalita si Nigel. Teresa, bakit nga pala hindi mo kinuha ang pera na binigay ko sa iyo noon? Tanong nga ni Nigel nang maalala ang una nga nilang pagkikita. Bakit ko naman kukunin yun? Di parang sinabi ko na rin na okay lang sa akin na binayaran mo ko. Matari na sagot nga ni Teresa. Napangiti naman si Nigel sa kamuling niyakap ang babae. Ngayon mas nakilala nga niya si Teresa at mas lalo pa nga siyang humanga sa prinsipyo at paninindigan nito sa buhay. Kaya mahal na mahal kita, pulong nga ni Nigel. Sa kabila ng sayang nararamdaman ni Teresa, nasa kaibuturan pa rin ng kanyang puso ang alinlangan. Hindi niya alam kung paano sasabihin ng lalaki kung sino ang totoong ama ng kambal. Natatakot siya na baka magalit nga ito sa kanya. Naghintay pa nga siya ng panahon hanggang sa isang araw nakita ito ni Teresa sa veranda. Nagmamadali siyang lumapit dito dahil sa tingin niya, ito ang perfect timing. Nigel, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa kambal? Sure. Anong tungkol sa kanila? Ikaw ang kanilang. Bago pa man matapos ang sasabihin, tumunog na nga ang cellphone ni Nigel. Kaya agad nga itong nagpaalam kay Teresa. Excuse me, tumatawag ang sekretary ko, baka urgent. Paalam ni Nigel. Nang matapos makipag-usap sa kabilang linya, muling hinarap ni Nigel si Teresa. Teresa, wag mong isipin ang kambal. Ako nang bahala sa kanila. Siya nga pala, ihanda mo na rin ang mga dokumento na kailangan nila sa pag-enroll para ma-enroll na natin sila. Nigel kasi, sige na. Kailangan ko ding umalis. Nakalimutan ko na may meeting pala ako ngayon sa isang investor. Sagot ni Nigel bago bumalik sa pisngi ni Teresa. Sige, mag-ingat ka. Hindi man natuloy ang balak na pagtatapat ni Teresa, pero hindi siya sumuko. Kaya lang naging abala nga si Nigel sa kumpanya. Araw-araw maaga nga itong umalis at gabi na nga kung umuwi. Nahiya naman si Teresa na abalahin nga ito
dahil alam niyang pagod ito. Hanggang isang araw naging bisita nga nila ang ina ni Nigel, si Sonia. Mabait at maaliwalas nga ang mukha ng ginang, hindi mo ito makikitaan nga ng pagiging matapobre. Ikaw ba ang girlfriend ng anak ko? Nakangiting tanong nito kay Teresa. Ha? Hindi nakasagot si Teresa bukod sa hindi pa man niya sinagot si Nigel ay takot na nga rin siya sa ginang dahil baka bigla na nga lamang sila nitong palayasin. Okay lang kung nahihiya kang aminin. Pumunta lang naman ako dito para makilala ka. Nabanggit kasi ng kaibigan niya na may binabahay daw ang anak ko. Paliwanag ni Sonia. Pinatira lang po niya kami dito ma'am pero hindi pa nga natapos ang sasabihin ni Teresa. Nang sabihin nga nito, "It's okay iha. Wala namang problema sa akin kung saan masayangan ako, dun din ako masaya." "Salamat po. Hindi po ba kayo galit?" Tanong pa nga ni Teresa. "Syempre hindi. Bakit naman ako magagalit?" Balik tanong ng ginang. Kasi mahirap lang po ako. Hindi tulad po ninyo na may sinasabi po sa buhay." Nag-aalangan na sagot nga ni Teresa. "Alam mo, hindi mo dapat binababa ang sarili mo. Maganda ka at nakikita ko na may mabuti kang puso." Napangiti si Teresa. "Salamat po ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am, tita na lang. O kaya mama." "Nako, nakakahiya naman po. Tita na lang po siguro." Nahihiyang sagot ni Teresa. "Sure, walang problema sa akin kahit ano. Kung saan ka komportable." Wika pa nga ng mabait na ginang. "Kamusta naman ang pananatili mo dito? Hindi ka ba pinapabayaan ng anak ko?" "Hindi naman po. Sobrang maalaga nga po niya sa amin." Masayang sagot ni Teresa. "Sa amin? You mean may kasama ka pa dito?" Naguguluhang tanong nga ni Teresa. Hindi pa man nakasagot si Teresa ay tumatakbo na nga nang lumapit sa kanyang kambal. Nanay, si ate sinira po yung Barbie doll ko. Umiiyak pa nga na sumbong ni Loisa, saka pinakita sa inang naputol na laruan. "Alora?" Nagtatanong ang mga matang baling nga ni Teresa sa panganay na anak. "Nay, hindi ko naman po sinasadya nilalaro ko po yung doll niya tapos hinila niya po, kaya yun po naputol po yung leeg." Paliwanag naman ni Alora. Hindi malaman ni Teresa kung matatawa ba siya o maiinis sa mga anak, habang si Sonia naman ay hindi magawang alisin ang mata sa kambal. "Kayo talaga? O sige na, maglaro na kayo ulit. Marami naman kayong laruan, yun na lang laruin nyo." "Pero nay, gusto ko po tong doll na to." Pagmamaktol nga ni Loisa. "Mga anak mo sila?" Tanong ni Sonia nang nakaalis na nga ang kambal. "Opo, pasensya na po kayo, medyo magulo po talaga ang kambal ko." Hinging pa umanhin ni Teresa. "Hindi, okay lang. Teka, sino nga Manila?" Curious na tanong nga ni Sonia. "Ho?" Nabigla naman si Teresa. Hindi makasagot. "Never mind." Wika na nga lamang ng babae. Hindi agad umalis si Sonia. Sumabay na itong kumain sa kanila at kapansin-pansin ang pagiging malapit nito sa kambal. At nang umakyat sa taas si Teresa, naiwan sa sala si Sonia kasama ng kambal. Nagmamadali itong kumuha ng juice sa kusina at binigyan ng tig-isa ang kambal. Nang maubos ng kambal ang juice, kinuha ni Sonia ang straw nito at nilagay sa malinis na cellophane. Nang bumalik si Teresa, nagpaalam na rin ito. Teresa, kailangan ko na palang umalis." Pagpapaalam nga niya. "Sige po tita, salamat po sa pagdalaw at pagtangkap na rin po sa amin." Tumango-tango ang babae. "Walang anuman." Nakangiting sagot nga ni Sonia. Sa halip na sa kanyang bahay dumiretso sa ospital, pumunta si Sonia, kung saan kaibigan niya ang may-ari, kaya agad siyang inasikaso ng mga tauhan nito. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, hindi siya mapakali. Malakas ang pakiramdam niya na apo niya ang kambal at hindi nga siya nagkamali dahil iyon ang nakasaad sa resultang natanggap niya. Wala sinayang na sandali si Sonia, dala ang DNA result. Nagtungo siya sa opisina ng anak
Anak, I have good news for you. Masayang bungad nga ni Sonia kay Nigel na ngayon nakatutok nga sa laptop. What is it, ma? Walang ganang tanong nga ni Nigel. Itigil mo na muna yung ginagawa mo, mas importante to. Seryosong utos nga ng ginang. Ma, this is urgent too. Sagot ni Nigel at hindi man lamang nagangat ng muka. Sabi kong tigilan mo na muna yan, may mahalaga akong sasabihin. Utos nga ni Sonia bago isinara ang laptop. Ma, naiinis na protesta pa nga ni Nigel. Hindi sumagot si Sonia. Sa halip pinilapag nga nito, sa harap ni Nigel ang hawak na papel. DNA test result? Anak ko ang gambal? Hindi makapaniwala nga na tanong ni Nigel. Yes. Unang kita ko pa lang sa kanila kanina. Iba na talaga ang pakiramdam ko. Kaya tumawag ako sa sekretary mo para dalihin sa akin ang bottle na pinag-inuman mo. Paliwanag pa nga ng ginang. Teka, bakit parang wala kang alam? Nagtataka man na tanong pa nga ng ginang. Wala siyang sinabi sa akin. Baka nahihiya lang sa'yo o kaya naman wala pa siyang lakas ng loob. Nagsinungaling pa rin siya sa akin. Seryosong sagot nga ni Nigel habang matalim ang tingin sa resulta ng DNA. Anak, it's okay. Normal lang yon. Baka natakot lang talaga siya. Nakaharap ko na si Teresa at mukha naman siyang mabait. Wika nga ng ginang at pilit pinapagaan nga ang sitwasyon. No, ma. Sinadya niya ito para gumanti sa akin. Nigel, hindi naman siguro ganyan kasama si Teresa. Hindi niyo kasi ako maintindihan, ma. Pagkatapos ng ginawa ko sa kanya noon, pwedeng ito ang paraan niya para makaganti. Sagot ni Nigel at galit nga siya sa paglilihim ni Teresa pero mas galit siya sa kanyang sarili. Kung bakit parang nagmaang-maangan pa siya. Ano bang ginawa mo sa kanya para na gumanti siya sa iyo ng ganito? Tanong nga ng ginang. Pinagsamantalahan ko siya. Sagot ni Nigel na parang bombang sumabog sa tenga ng kanyang ina. What? Galit na tanong nga ni Sonia bago sinampal ng malakas ang anak. Bakit mo ginawa yun, ha? Hindi kita pinalaking ganyan. Hindi niya gagawin yun dahil wala siyang pera. Katwiran nga ni Nigel kaya nakatikim ulit ng sampalang ina. Hindi porket mahirap lang siya, ginanon mo na siya. Anak, hindi ko akalain na magagawa mo to. Oo, alam kong babaero ka noon pero yung ginawa mo? Ma, nadala lang naman din ako sa damdamin ko. Lasing ako noon, oo, pero may nararamdaman din ako. At alam ko na ganun din yung nararamdaman niya sa akin. Kahit na, mali pa rin ang ginawa mo. Pero nagsisi na ako at pinagbabayaran ko na po yan at bumabawi na ako. Pero siya, nagsinungaling siya sa akin. Kahit sinong babae gagawin ang ginawa ni Teresa. Baka kulang pa yan eh. Kaya wala kang karapatan na magalit sa kanya at hindi mo rin pwedeng isumbat sa kanya ang mga tulong mo sa kanila dahil responsibilidad mo pala talaga yun. Sa kabila ng sinabi ng ina, galit pa rin si Nigel. Naniloko nga siya nito. Alis na ako. Magkikita pa kami ng mga amiga ko. Ikaw umuwi ka na muna, kausapin mo ng mahinahon si Teresa. Pag-usapan niyo rin ang tungkol sa inyong kasal. Malaki na ang kambal. Bilin pa nga ni Sonia bago umalis. Naiwan naguguluhan si Nigel at di malaman ang gagawin. Kaya pala ganun na lang kagaan ang loob niya sa kambal mula sa simula ay dahil anak niya ang mga ito. Napahilamos siya sa sariling mukha. Bakit hindi niya man lang napansin agad? Kaya pala pamilyar ang mga ito sa kanya. Maging ang mga kasambahay ay nagsasabing kamukha niya ang kambal at ang mga ito daw ang girl version niya pero pinagwalang bahala niya lang. Napakagago niya. At si Teresa, kaya pala hindi ito makasagot sa tuwing tinatanong niya. Naiinis na sumigaw nga si Nigel bago nga binalibag ang kanyang laptop. Maga kaya ata ngayon? Nakangiting bati nga ni Teresa sa kanya pagka-uwi niya. Hindi kaagad sumagot si Nigel, muli niyang naramdaman ang galit. Paano hindi ito nagagawang humarap sa kanya at tumingin ng diretso sa kanya? Kayong may tinatago pala ito sa kanyang sikreto. Nigel, may problema ba? Tanong ni Teresa nang hindi kumibo ang lalaki.
Sa halip na sumagot, mariin itong hinawakan ni Nigel sa pulso. Mag-usap tayo. Mariing saad niya. Tungkol saan? May nagawa ba akong mali? Kinakabahang tanong pa ni Teresa na lalong ipinagnit-ngit nga ng kalooban ni Nigel. Hanggang kailan ka magpapanggap na walang tinatago sa akin? Nigel, alam ko na ang lahat, Teresa. Naglihim ka sa akin, ginawa mo ba to para gumanti? Galit na tanong nga ni Nigel. Nigel, hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Ito alam mo ba to? Pagsigaw na tanong nga ni Nigel bago inilaldad. Sa harapan nga ni Teresa ang resulta ng DNA test. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Teresa na nagsimula ng matakot. Sagutin mo ang tanong ko. Inilihim mo ba para paghigantihan ako? Galit na tanong ni Nigel. Nigel, hindi. Bahala ko nang sabihin sa iyo ang tungkol sa kambal pero ano? Ang daming pagkakataon, Teresa, para sabihin mo sa akin pero pinili mong maglihim. Ilang beses kitang tinanong pero hindi ka sumagot. Galit na sumbat ni Nigel at hindi naman makapagsalita. Si Teresa tumiiyak na lang. Bakit? Dahil gusto mo kong magmukhang tanga? Kung ganun, napaka-selfish mo. Sarili mo lang iniisip mo at hindi mo man lang inisip ang kambal. Luhaan ng mga matang umiling nga si Teresa. Natakot lang ako. Natakot ako nung una na baka kunin mo sila sa akin. Noong gusto ko nang sabihin sa yung totoo, palagi kang busy. Hindi na tayo makapag-usap ng matagal. Lumuluhang paliwanag ni Teresa. Umiling si Nigel at tila hindi kumbinsido sa kanyang narinig. Ano pa ang hindi totoo sa mga sinasabi mo sa akin? Wala, Nigel. At lahat ng pinakita ko sa iyo, totoo. Itong mga pinakita at pinaramdam mo sa akin. Pagpapanggap lang din ba? Halos sumabog nga ang dibdib sa matinding emosyon na tanong ni Nigel. Totoong mahal kita at walang pagpapanggap doon. Sorry kung naglihim ako sa iyo. Umiiyak nga na wika ni Teresa. Hindi ko alam kung paano pa kita paniniwalaan. Alam kong iniisip ko ngayon na baka hindi mo pa talaga ako napatawad at ito ang ganti mo sa kasalanan ko sa iyo noon. Sagot ni Nigel bago nga tumalikod. Hinabol naman ito ni Teresa para pigilan. Nigel, tawag nga ni Teresa. Saka na lang tayo mag-usap. Gusto ko munang mapag-isa, Teresa. Hindi na nagpumilit pa si Teresa at hinayaan ng umalis ang lalaki. Pumasok siya kanyang silid at doon pinakawalan ang mga luhang kanina pa gustong bumagsak sa kanyang mga mata. Umiiyak siya nang umiyak hanggang nakatulog siya. Madilim na sa labas nang naalimpungatan si Teresa. Nagmamadali niyang inayos ang kanyang sarili at lumabas sa kanyang silid. Sa kusina, naabutan niya ang kambal. Tahimik na nakaupo sa harap ng lamesa kung saan nakahain ng mga pagkain na hindi pa nagagalaw. Bakit hindi pa kayo kumakain? Tanong nga ni Teresa sa mga anak. Nanay! Sabay na bulalas nga ng kambal. Kumain na kayo. Nay, nag-away po ba kayo ni Tito Nigel kanina? Narinig ko po kasi, saka parang galit po siya. Nay, ayaw niya po ba niya sa atin? Pinapaalis na po ba niya tayo dito? Inosenteng sad pa nga ng kambal. Anak, huwag niyo na lang intindihin ang bagay na yan. Kumain na kayo. Pero Nay, hindi na rin po siya sumasabay sa atin kumain. Late na po siya nauwi. Baka ayaw na po niya sa atin. Sad nga ni Loisa. Anak, hindi naman sa ganun. Kahit kailan hindi niya kayo aayawan at mas lalong hindi niya kayo papalayasin. Kaya wag na kayong mag-alala dahil hindi mangyayaring iniisip mo. Paliwanag ni Teresa. Baka ako pang palayasin niya. Wika niya sa isip nga niya. Nang matapos kumain ng kambal, pinatulog na ni Teresa ang mga ito bago siya bumaba sa sala. Hihintayin niya si Nigel dahil gusto niya itong makausap. Alam niyang masama ang loob nito sa kanya at hindi ganun kadali mapatawad siya nito pero handa siyang maghintay tulad ng ginawa nito. Pasado 10:00 ng gabi nang marinig ni Teresa ang pagdating ng sasakyan ni Nigel. Tumayo siya at hinintay itong pumasok pero nagulat siya nang makitang hindi ito nag-iisa. May kasama itong magandang babae at inaalalayan ito. Ako nang bahala sa kanya.
Wika ni Teresa at kukunin nga si Nigel pero tinabig siya ng babae. Get off. Dahil nga sa'yo kaya siya naglasing eh. Ako nang bahala sa kanya. Galit na sagot pa nga ng babae. Napakagatlabi na nga lamang si Teresa at pinanood ang pag-akyat ng mga ito sa hagdan. Lalo pang kinain ng panibugho ang puso ni Teresa nang mapansing tila sanay na nga doon ang babae. Sino kaya siya? Wala sa sariling tanong nga ni Teresa habang ang mga mata ay natuon pa rin sa dalawa. Siya si Nika, ang sekretary ni Nigel. Madalas siya dito. Ang akala ko nga magkasintahan sila. Sagot pa nga ng nanay sita niya at hindi napansin ni Teresa na nakalapit na pala sa kanya. Bakit pugising pa kayo? Tanong ni Teresa sa kahinarap nga ang ginang. Hinintay ko din si Nigel, abay lagi lang late umuwi. Magkasamang naghintay si Teresa at nanay sita sa sala para kung sakaling may kailangan si Nika ay maibigay nila agad. Pero dumaan ang kalahating oras at hindi na lumabas sa silid ang dalawa. Matulog na po kayo, Manang. Mukhang okay naman po sila. Malungkot na sabi nga ni Teresa. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano pero hindi niya maiwasan. Mabuti pa nga, ikaw matulog ka na rin. Sagot ng ginang bago tumalikod. Mabigat ang mga paang umakyat si Teresa sa hagdan. Hindi niya napigilan ang sariling huminto sa tapat ng silid ni Nigel at makiramdam. Nang hindi pa siya nakontento, lumapit pa siya sa pinto ng silid at dinikit ang tenga niya doon. Pero wala naman siyang anumang narinig. Kinabukasan, nagising si Teresa dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Nagmulat siya ng mata at nakita niya si Nigel. Nakayakap sa kanya habang nakasiksik ang mukha sa kanyang leeg. Marahan niyang inangat ang braso nito pero umungol ito. Huminga naman ng malalim si Teresa. Good morning. I'm sorry. Pausang boses na wika nga ni Nigel na hindi pa rin gumagalaw. Pinilit naman ni Teresa silipin ang mukha nito. Kising ka? Tanong nga nito. Marahan nga tumango si Nigel na mas lalo pang hinigpitan ng yakap sa kanya. Hindi ka na ba galit sa akin? Naiiyak na tanong ni Teresa at sunod-sunod na umiling si Nigel. Naiintindihan na kita. Pero kahapon lang galit ka. Tapos kagabi, nagsama ka ng babae dito. Naiinis na piksi pa nga ni Teresa at pilit kumawala sa yakap nga ng lalaki. Sorry, nadala lang ako ng emosyon ko. At yung babaeng kasama ko kagabi, si Nika yun, sekretarya ko. Anong ginagawa niyo kagabi? Wala, natatawang sagot ni Nigel. Wala kang dapat ipagselos, lesbian yun. Babae rin ang gusto. Ewan ko sa'yo. Kunway naiinis na wika ni Teresa kahit ang totoo, kinikilig talaga siya. Muli siyang niyakap ni Nigel. Paano mo na kayang palakihin ng kambal na wala ako? Grabe. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng buhay ang meron kayo noon. Mahirap man kami pero alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para alagaan at mapalaki siya ng maayos. I know, nakita ko naman Teresa. Ang ibig kong sabihin ay noong baby pa sila. Mahirap pero kinaya ko. Gumagawa ako ng basahan kapag tulog sila o kaya naglalaro. Saka ko yun ibebenta kasama sila. Naaawang hinaplos ni Nigel ang mukha ni Teresa. Sorry, wag kang mag-alala. Dahil simula ngayon hindi niyo na mararanasan pa ang hirap na pinagdaanan nito. Salamat. Mahal na mahal kita, Teresa. At kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan sana, mas naging porsigido pa ako na matagpuan kayo. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga magkasama na tayo ngayon at nalaman ng anak mo ang kambal. Salamat kay Mama dahil malakas ang pakiramdam niya. Sadama ni Nigel. Anong ibig mong sabihin? Si Mama ang nagpa-DNA sa amin ng mga bata. Biglang namang nahiya si Teresa sa ginang. O bakit natahimik ka? Nakakahiya. Baka isipin niya tinago ko ang kambal. Naiintindihan ni Mama ang mga desisyon mo. Wala kang dapat ipag-alala dahil boto siya para sa'yo. Talaga? Pero hindi niyo ako katulad. Magkaiba ang estado natin sa buhay.
Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na hindi yun mahalaga? Sagot ni Nigel bago pinupog nga ng halik ang babae. Nagpatuloy nga sa paglalambing ang dalawa at ngayon ay magaan na nga ang kalooban ni Teresa dahil wala na nga siyang inililihim pa sa lalaki at hindi na rin naman masama ang loob nito sa kanya. Matapos ayusin ang kanilang mga sarili, bumaba na nga rin sila sa sala at naabutan nga nila ang kambal kasama ang ina ni Nigel. Good morning, ma. Bati ni Nigel sa ina, saka bumeso pa nga. Good morning po, tita. May pag-aalinlangan na bati nga ni Teresa sa ginang. Good morning, sige na. Sa kusina muna kayo. Nakahanda ng almusal. Tabay nga ng ginang sa dalawa. Napatingin si Teresa sa kambal na ngayon ay abala nga sa paglalaro. Kumain na nga sila. Nanay, ang sabi po ni Lola Sonia, siya raw po ang lola namin. At si Tito Nigel daw po ang totoong tatay namin. Masayang bulalas nga ni Alora nang makita ang ina. Natameme na nga lamang si Teresa sa narinig. Maging si Nigel hindi nga malaman kung paano nga magre-react. Nahiya namang tumingin sa kanila si Sonia. Naku, sorry. Sinabi ko na sa kanila, hindi ko na. Nahintay pa. Naka-peace sign na wika pa nga nito. Napangiti naman si Teresa sa ginawa ng ginang. Naiiling naman na lumuhod sa harap ng kambal si Nigel. Oo mga anak, ako ang tatay nyo. At simula ngayon, hindi na tayo maghihiwa-hiwalay pa. Wika nga ni Nigel. Salamat po, tatay. Hindi po kami pinabayaan. Pero hindi po kami makapaniwala na ikaw pong totoong tatay namin. Alam niyo po ba, na unang kita pa lang po namin sa'yo, pinag-pray na po namin na sana ikaw po yung tatay namin. Sagot pa nga ni Alora. Ako rin naman. Unang kita ko pa lang sa inyong magkapatid, gusto ko na kayong maging anak. Naluluhan na sagot din ni Nigel bago niyakap nga ang kambal. Naiiyak naman na niyakap ni Sonia si Teresa. Salamat. Ikaw ang naghatid ng saya sa buhay namin ng anak ko. Puno ng pagmamahal na saad nito. Salamat din po sa pagtanggap niyo po sa amin. Nakangiting hinaplos ng ginang ang pisngi ni Teresa. Ang araw na iyon, ang naging simula ng bonding nilang pamilya. Madalas dumalaw si Sonia sa bahay ni Nigel para makasama ang kanyang mga apo. Kung minsan, ay hinihiram pa nito ang mga bata para dalhin sa bahay nito. Lumipas ang ilang buwan, nag-aaral na din ngayon ang kambal sa isang mamahaling paaralan. Kahit anong tutol ni Teresa na wag doon pag-aralin ng kambal, ay hindi siya pinakinggan ni Nigel at ng ina nito dahil deserve daw iyon ng kanyang mga anak. Isang hapon, kasama ang driver na kinuha ni Nigel para sa kanilang mag-iina sinundo ni Teresa ang kambal. Nay, ang sarap po mag-aral sa school namin. Mabait po yung teachers, pati rin po yung mga classmates namin. Oo nga po, Nay. Kaso, hindi ko sila maintindihan minsan. English po kasi ang sinasabi nila. Reklamo naman ni Loisa. Kaya dapat galingan nyo para matuto din kayong magsalita ng English. Payo nga ni Teresa sa mga anak. Opo, Nay. Kinagalingan nga po talaga namin para ibili po kami ni tatay ng bike at scooter para po sa amin. Masayang sagot nga ng kambal. Anak, hindi naman yata tama na laging may kapalit ang paggawa nyo ng magagandang bagay. Saway ni Teresa sa mga to. Nay, si tatay at si lola po ang nag-promise po nun sa amin. Katwiran pa nga ng kambal. Hindi na sumagot pa si Teresa. Minsan, nag-aalala nga siya dahil napapansin nga niyang nagiging spoiled na ang kanyang mga anak. Tahimik siyang tumingin sa labas hanggang napansin nga niyang ibang daan ang tinatahak nila. Kuya, saan tayo pupunta? Ma'am, tumawag po si sir. Sa Garden Bloom ko daw po kayo idali. Sagot nga ng driver na ang tinutukoy ay ang isang kilalang restaurant na may malawak na bakuran kung saan magandang nagpahangin nga habang pinapanood ang magagandang tanawin. Pagdating sa nasabing lugar, napansin kaagad ni Teresa ang malaromantik na ayos nga dito. Wala din masyadong customer. Nanay, nasa loob po kaya si tatay? Tanong nga ng kambal.
Hindi ko alam sandali lang tatawagan ko. Ani nga nito sa kadenial nga ang numero ni Nigel, pero walang sumagot. Hindi sumasagot Pumasok na lang po kaya tayo. Wika ng kambal, bago tumakbo papasok. Wala nang nagawa si Teresa kundi sumunod sa mga ito. Pagpasok ni Teresa, namangha siya sa ganda ng ayos dito. Tatawagin sana niya ang kambal para ayain lumabas dahil mukhang may nagpa-reserve na sa lugar pero mula sa kung saan ay lumabas ang 5 musikero at tinugtog ang makabagong awitin gamit ang violin. Nang nahulaan ni Teresa ang nangyayari, kusang maglandas ang kanyang mga luha at hindi nga siya nakamali dahil maya-maya lang ay lumitaw na si Nigel sa kanyang harapan. Nigel, naiiyak na tawag nga niya dito. Hindi sumagot ang lalaki pero matamis itong umiti sa kanya. At kitang-kita ni Teresa ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kislap ng pagmamahal. Napatakip na nga lamang ng kanyang bibig si Teresa nang lumihod nga sa kanya. Si Nigel hawak ang kulay pula na kaheta. Para sa nag-iisang babae na bumihag ng puso ko. Will you marry me? Masuyo nga nitong tanong at hindi nakasagot kaagad si Teresa na para bang nalunok ang sariling dila. Biglang bumilis ang pintig ng puso niyang babae, kasabay ng hiyawan sa paligid, kung saan naroon ang kambal kasama si Sonia, naroon din ang malalapit na kaibigan ng mag-ina na ngayon lang nakita ni Teresa. Uulitin ko, Miss Teresa Ferrer. Will you marry me? Kabado na tanong nga ni Nigel. Umiiyak na tumango ng sunod-sunod si Teresa. Oo naman, Nigel. Papakasal ako sa'yo kahit saan at kahit kailan. Medyo pumipiyok pa nga na sagot niya. Napayes nga ng malakas ang lalaki bago isinuot sa daliri nga ni Teresa ang mamahaling singsing. Masayang nag-celebrate ang lahat. Ipinakita nga ni Sonia ang mga bisita at pinakita nga nito ang kamay ng kanyang soon-to-be wife sa kanila. Salamat, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon dahil tinanggap mo ang proposal ko. Nakangiting wika ni Nigel. Salamat din dahil kahit ganito lang ako, tanggap mo ko at ang mama mo. Mahal kita, Teresa. At kahit ano ka pa, tanggap kita. Bakit? Ikaw naman ang pinakamabait at pinakamagandang nakilala kong babae. Pinola mo pa ako. Salamat, alam kong hindi ko dapat pagdudahan ang pagmamahal mo sa akin dahil kahit anong mangyari, alam ko na totoo yan. Kahit hindi mo pa alam na ikaw ang ama ng kambal, sinabi mo na mahal mo na ako at mahal na mahal din kita. Buong pagmamahal na niyakap nga ni Nigel, si Teresa. Ikaw ang mamahalin ko habang buhay, Teresa. Ikaw lang din at wala ng iba, Nigel. Sagot ni Teresa bago nga naglapat ang kanilang mga labi. Matapos ang makapugto nga na hininga, nahalikan sumalubong nga sa kanilang masayang palakpakan ng kanilang mga bisita. At syempre makalipas ang ilang buwan, ikinasal na nga rin sila sa wakas. Sa buhay kaakibat na natin ang pagkakamali. Nobody's perfect, ika nga. Malaki man o maliit na kasalanan, nagawa natin sa ating kapwa, mas magaan pa rin sa pakiramdam ang magpatawad at magsimula ulit ng panibagong kabanata sa ating buhay, kasama ang ating mga minamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Nigel at Teresa. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Ana Vencer, Merlilin, Anita Hernando, Adelaida, Vanessa, Chu, Julie Botok, Andy Galang, Lani, Felma Cabato, Kuwait, Jasmine Baya, Marietta Amper, Wenoni, Maricel Cabigon, Rosemary Palaganas, Rosemary de la Cruz, Ellie Bitasolo, Eileen, Emily Borac, Ofelia Gaetano, Jejemon Ramos, Junaline, Hebedo, Daisy Blasa, Flory Robles,
Corazon Danke, Nelani Juan, Flordet, Mira's Channel, Alarica Padua, Harem Ruchi, Evelina Kiamco, Ostonalito, Anisha Jacobe, Vanessa, JC, Emelita Matias, Reynaldo, Cleo Kawaling, Irene Lagidaw, Wilma, Imelda Forteza, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.